Hello, maganda umaga po sa inyong lahat at good morning, Sir Jan. At maraming salamat dahil lagi kong sinasabi, weekender po ngayon ng ating impormasyong pangkalusugan. At natutuwa ako sa Panginoon dahil nandyan po palagi ang pagbiyaya at pagpapala ng Panginoon. At gusto ko nang tawagin ang ating ang aking kasama ngayon, ang pinakamaganda na dietitian nutritionist, Ma'am Ces Ramos. Oo, kasi ayoko nung nag-iisa ako para akong ano. Hello, good morning. How was the traffic? Okay Hello, naman. good morning. Medyo okay naman. Hindi gaanong matraffic kaya medyo maaga pa ako sa lagay na to. Good morning po sa lahat. Happy Friday once again. And it's good to be back. Para tayo ko nang wala. Namiss ko kayong lahat. Thank you sa mga talagang patuloy na sumusubaybay at hindi nawawala ka namang mangyari. Nagpalit kayo ni ni Ma'am Leslie. Yun ba yun? Pag wala ako, siya yung mapalit. Ayan. Okay. Morning po. Good morning at siyempre batiin na natin ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Good morning po sa lahat and shout out sa aming area na Central South family. Good morning po sa aming area leader ni Sir Gerard. Yan. At siyempre ang kanyang wifey, si Ma'am Rhea Espiritu. Morning po. Good morning. Nabati na At, yung mga. Nabati na yung mga. Hindi pa. At gusto ko rin batiin ang mga area leaders na ngayon ay nasa kanya-kanyang mga area. At siyempre, alam nyo na, ang ating host ay pag ganito kaming dalawa lang, ay nandun po siya sa kanyang napakalawak na area. Oo, Metro Manila na po ang tangan niya. Kaya kulang pa ang sarili niya para malibot niya lahat ang kanyang area. Anyway, patuloy lang natin ipag-pray ang lahat ng mga area leaders. Nandyan sa kanila ang para lalong ma-encourage ang kanilang mga area members na mag-soul winning, visitation, and whatever. Follow up. Follow up. Yan. Oo. At siyempre, batiin na natin ang mga early bird. Yes, si Ma'am Helen Kapundan, good morning po. Ma'am Blessy me ba yun? Ma'am Blessy Jeronimo, Ma'am Jovelyn Gonzaga, si Ma'am Linda Quiñones. Ayan. Ma'am Belia Quiñones, Ma'am Gemma Krampatanta. magkadikit na. Gama na ang ano ko. Ayan. Ayan. Magandang umaga po sa lahat, sa bawat isa na talagang inaabangan nila yung topic ngayong umaga, no? Ayan, may bago ba? Si Jan John D. Rodriguez. Good morning po. Happy viewing po. Sino pa yan? So far, Ayan. So, i-share na po ang link sa ating mga kamag-anakan, kaibigan na nangangailangan po ng nutrition information kasi alam ko, marami rin makaka-relate sa ating topic this morning. By the way, Happy Nutrition Month. So, July kasi is Nutrition Month. So, first Sunday first Friday of July. Tama ba? July 3. Yan. First Friday po ng July. And Nutrition Month po, yung buong month ng July. And it's also my birth month. Sabi ko nga ba I was born to be a nutritionist talaga. Ayun pala yun. Ayun. So, Happy Nutrition Month po at tayo ay ma-bless muli sa tatalakayin nating topic ngayong umaga. Sir Jan? Okay na po. Okay. batiin din natin si Ma'am Mylene Cosare ng Fresco Card. Yan. Good morning, Ma'am Mylene. Ayan. So, since Nutrition Month ngayon,
medyo in-special ko ng konti yung topic ngayon, no? Discover, naku, i-discover natin, ano ba yung power ng nutrition? Kasi meron, di ba, power of ganito, power of, ano ba yung power naman sa nutrition? Ano ba yung nagagawa nito sa bawat isa sa atin? So, ano ba yung Tagalog na power? Kapangyarihan. Ang lalim, kapangyarihan. Ano talaga yung, bakit kailangan natin tong malaman? O ano na idudulot? Anong nadudulot? Anong benepisyo? Anong, Everything na. Kung yes, ano. kahalagahan ito sa buhay natin. 'Di ba? Kasi 'di ba meron tayong mga tinatalakay na para sa bata, para sa babae, sa lalaki, sa matanda. So ngayon, itong topic na to is talaga magsisimula tayo sa simula. Ano ba 'yon? Siyempre yung 'di ba, yung life cycle ng ating buhay bilang mga tao. Ayan. Pinaka-foundation na. Yes, pundasyon. Kailangan ma-discover ano ba yung power nito sa ating life cycle, yung life stages natin. Okay? Yan. The power of nutrition lies in its ability. Ayan na. Maraming factors, no? Ano ba yung, hindi lang sa isang aspeto. Kailangan, its ability to prevent chronic diseases, so hindi lang basta-basta sakit, yung chronic talaga, to prevent chronic disease, enhance cognitive function, ayan, ito naman, in-specify na naman yung cognitive na yan, di ba? And fuel physical performance. So kumbaga parang pag tinignan mo, physical, mental, tsaka, tama ba? Emotional ba yan? Ganyan. So di ba lahat ng aspeto kailangan effective siya or may power siya dun sa lahat ng aspeto na yun, okay? Proper dietary habits can dramatically reduce the risk of conditions. Ito kasi yung mga in-specify na sakit kasi 'di ba? Meron tayong study right now na yung leading cause of death, 'di ba? Heart disease. I think it's heart attack parang yun yung number 1 Kasama rin yung diabetes and certain cancers. So, ito na yun, in-specify talaga, ano ba yung power ng nutrition dun sa mga aspeto na yan. Okay? Next po, ayan. A well-balanced diet acts as the ultimate preventive medicine. So, di ba imagine, no? Talagang pang-prevention talaga siya, itong nutrition. Hindi lang basta-basta na kumain ka ng healthy, ganyan-ganyan. Talagang meron siyang power na pang-prevention ng mga sakit. Parang ito na yung gamot mo to prevent diseases. And impacts the body on multiple levels. Number 1 na impact niya sa physical performance and healing. Diba? Ano-ano ba yung sample nun? Optimal nutrient intake, yan, improves endurance. Anong endurance to? Lahat ng endurance sa buhay natin, sa buhay talaga. Lahat ito, muscle endurance, cardiovascular endurance, lahat ng endurance yan. Increases strength and drastically decrease injury during recovery times. Sample sa mga natin, sa mga, kahit hindi sa athlete, sa mga active people. Pag sinabi kasing active, dapat talagang meron tayong physical activity at least 6 hours a week. Ayan, yan yung mga active people. So, kung hindi ka nakaka 6 hours, yung mga ganyan, hindi ka pa, kumbaga, ka lang, semi-active. Ganyan, na intense hindi kasama dito yung yung household chores. Naglaba ako ng 6 hours. Naku, may ganun ba? Hindi kasama yon. Kahit naglinis ka ng buong bahay mo, inabot ka ng 5 hours. Hindi counted yon. So, kailangan yung yung hindi mo daily routine. So, for example, yung pag-workout, ganyan. So, yan. Pag hindi mo kasi nagawa ito, hindi tama yung nutrient intake mo, hindi tama yung kinakain mo, dun sa level ng performance mo,
walang mangyayaring ma-improve yung endurance, walang ganon. Walang mangyayaring pag-increase ng strength. 'Di ba? Kahit bigatan mo pa yung buhat mo, kung hindi sapat yung kinakain mo or hindi tama, kumbaga may mali, there's something wrong. 'Di ba? Doon sa ini-intake mo, baliwala din siya. So for example, sa akin personally, I can testify, no? Nagwo-workout ako at least 3 times a week. Pero usually hindi lang yun 1 hour per session. Usually mga 1.5. Tapos pagka may times na hindi ako nakaka 1 hour sa isang session kasi nga busy, di ba? Dinadamihan ko yung frequency, ginagawa kong 4 to 5. Pero kapag nakapag-intense ako ng workout this day, I can rest tomorrow para may recovery din, di ba? And then it has to be supported by proper intake yung food. For example, meron akong schedule ng workout. Ang gagawin ko is circuit. So, syempre, medyo medyo nakakahingal or nakakapagod talaga yun. Kailangan kakain ako ng talagang sapat na calories before akong mag-workout. Ganyan. Tapos, after working out, mayroon din ako dapat na kinakain. Siyempre, alam ko na kakainin ko kasi nutritionist ako, di ba? Ganon. So, imagine mo na hindi mo alam kung ano kakainin mo before that. So, paano na yung good result or yung benefit ng ginawa mong exercise kung hindi naman tama yung kinain mo, di ba? So, anong mangyaring strength doon? Anong mangyaring endurance? Wala. Baka nga hindi mo matapos yung circuit mo kasi hindi ka kumain ng tama before the start of exercise. Nangyayari yun Manghina ka na. Manghina ka na. Parang imbis na maka 3 sets ka, hindi mo kaya, para tigo 1 set lang, di ba? So doon pa lang, wala na, hindi mo na maa-achieve yung goal mo when it comes to exercising. So ganun siya. And then of course, sa recovery naman. Kasi kailangan din, alam mo yung time ng recovery tsaka yung time ng performance, 'di ba? Kailangan talaga may recovery kasi hindi mo ma-meet yung optimal result ng muscle gaining ka. Hindi mo siya ma-achieve kung walang tamang recovery. So, kapag meron kayong example, meron kayong mga smartwatch, yung mga sports watch na pwede mong ma-track, pwede mong ma-check kung ano na yung level ng activity mo, ilang calories yung na-burn mo, di ba? Tapos, lalabas din doon sa watch na yon na anong oras yung recovery time or ilang hours yung recovery time mo bago mo sundan ng another exercise. For example, usually sa akin, every after exercise, Monday, usually 15 to 17 hours yung recovery time ko. Depende yan sa ginawa kung gaano ka-intense. So, hindi po pwede na nag-workout ka ng gabi, ng Monday. Tapos, sinundan mo ng workout ng Tuesday ulit ng umaga or tanghali. Hindi mo pa namimit yung recovery time mo, win-workout muna siya kaagad. So, hindi maganda yung result. Kailangan magre-recover ka muna. Di ba? May na naman kayo ngayon. Para sa mga talagang may mga workout routine, may mga pinapalong ganyan. So, you have to recover first bago mo ulit sundan na panibagong exercise. Kaya nga, hindi ko ina-advise minsan, hindi naman lahat, hindi ko ina-advise yung araw-araw mag-workout. Tapos, the same routine every day. Bawa, nag-circuit ka na ngayong araw, bukas circuit na naman, di ba? So, kailangan, nag-strength training ka today. Tomorrow, you can do like light lang cardio, ganyan. So, ganun. So, kailangan ibang level or ibang target muscles naman yung ating i-workout. Kung gusto mo talaga ng everyday yung workout mo. Ayun. Para sa mga maraming time mag-workout, no? Sana all. Ganyan. Next po. Ayan. Pangalawa naman natin. So, tapos tayo sa performance, yung sa physical, no? Cognitive health naman. So, ito naman yung sa ating yung sa brain health, memory, ganyan. Kasi ito yung, basically, ito yung mga nagiging sakit mo pagtanda mo yung Alzheimer's, dementia,
Yun yung Doc, di ba? Uso to sa sa US. Maraming may doon. Alzheimer's doon. Di ba? Sa quality, yan quality. Hindi lang naka-specify ng macronutrients. Pag sinabi kasi ng macronutrients, ito yung ating mga carbo, protein, and fat. May in-specify ako dito na quality. Ibig sabihin yung tamang source. De kalidad, kumbaga. Quality macronutrients and micronutrients support brain function, enhance memory, and regulate mood. Okay? Kung meron sa atin dito, loved ones, family, friends, relative na alam nyo na talagang hindi okay yung kanyang cognitive health, malamang sa malamang yung kabataan niya, yung lifestyle na noong bata pa siya, hindi niya naalagaan ang kanyang cognitive health. Okay? Para naman sa mga kamag-anakan natin, loved ones na talagang very sharp pa yung memory kahit 90 years old na. Abi talaga namang ginawa niya to. Kumbaga, itong bata pa siya, kumain siya ng tama, quality yung kinakain niya, healthy yung lifestyle niya para sa pag-maintain ng ganito, no? Di ba? Sana all. Ikaw ba, Doc, nasan ka ba sa ganitong Sa tingin mo at your age right now? Medyo okay pa. Okay pa, di ba? So, di ba, kumbaga, blessed natin na at this early time, na ba ako? Early 40s, sa 40s na ako. Early 40s, nalalaman natin yung ganitong information, di ba? So, we can apply. For example, ako, pag kinumpare ko sa parents ko, may parents ako na mag-80 na si Papa, si Mama naman 73. So, as I look at them, lalo si Papa, I can tell na yung kanyang cognitive health ay hindi ganun ka-healthy. Kasi nga marami na siyang nakakalimutan. Or hindi na talaga siya ganun yung function. So, kumbaga, yung quality of life hindi na ganun kaganda kasi nga, yung biruin mo, brain to brain yung naapektuhan Ang dami mo nang hindi nagagawa, kahit sabihin mong buhay ka pa, kumikilos ka, humihinga ka, pero hindi na quality yung mo kasi nga, wala na, parang ayaw mo na sa mga ibang bagay na, yung ini-enjoy ng iba, hindi mo na na-enjoy kasi nga, wala na yung brain function natin. So, ganun siya. Okay, so as early as now, tayong mga bata-bata pa, meron pa tayong madaming taon, mahabang taon na i-google bago marating yung ganito, di ba? So, might as well, gawin na natin yung nararapat or gawin na natin yung tama when it comes to cognitive health. Paano mo siya gagawing healthy as you grow older, as we grow older. Di ba? At least meron tayong long-term na yes. na preparation. At saka, diniscuss ko na rin for the past months, di ba? Ano yung healthy na kinakain dapat for this cognitive health, di ba? Yung mga omega-3, mga ganyan, mga iba't ibang vitamins. I-review nyo lang yon yung mga topic na nakaraan. Okay? Ito pa, next. Lifelong development. Ano bang ibig sabihin nito? Di ba? Kasi 'di ba, as we grow older, as we age, 'di ba? Ito 'yun Yung development ng ating ating health, ba yung katawan. Proper nutrition during early childhood and pregnancy. Ito na yung pasimula, ito na yung pundasyon. Establishes the baseline for a person's IQ. Naku, ito na. Yung palang yung katalinuhan ng isang bata ay talagang sa tiyan pa lang ng sinapupunan ng ina ay nade-develop na, 'di ba? Even yung immune system, yung tibay ng katawan sa mga sakit, nandoon pa lang sa early childhood and during pregnancy, doon siya nade-develop. Okay? Just imagine nagsimula ka sa healthy. Sa tiyan pa lang nanay mo, naging infant ka, baby, childhood. Doon pa lang, step by step, nagagawa mo itong mga to how much more pag tumanda ka na, di ba? Yung cognitive health na yan, sisiw na yan sa'yo. Baka abutin mo pa yung 100 Parang si Sir Enrile, di ba? Na 101. Very sharp pa ang kanyang ang kanyang mind.
Yung pagkamatay niya, I think sa katandaan talaga yun eh. Na wala siyang iniindang serious na sakit nung siya ay namatay, di ba? So, ganoon din yun. Nagsisimula yan dito. Di ba? Sa ganyan. Para sa mga yan, kasi mayroon pinapanganak, diabetic na. Di ba may ganun, Dok? Pagkapanganak nung baby, ano na, ang taas na ng blood sugar. Di ba? Paano nangyari yun? So, during the pregnancy naman yun. Doon siya nakuha. The development. Development, yung ating lifelong development. So, if we want our children or sino man, mga kilala mo or ikaw mismo na paplano kang magbuntis or magkaroon ng anak, ito pa lang sa ating pregnancy ay ayusin na. Mahirap kung wala kang alam di ba? Hindi mo siya magagawa kung wala kang knowledge. So, it's very important na meron tayong alam kung paano ang gagawin. Okay? Next natin is ito naman. So, this is prevention. Sabi nga, di ba, dapat gawin mong medicine yung pagkain, yung nutrition. Okay. Diets rich in whole foods, lean protein and fiber, protect against metabolic and cardiovascular issues. Ito naman kasi talaga yung mga sakit ngayon na talagang laganap di ba? Yung mga diabetes and yung mga kumbaga yung complications ng diabetes. Metabolic, yan, mga cardiovascular. Dire-diretso na yan. Once na diabetic ka na, sunod na yan, magiging high blood ka na rin, sunod na yan, magiging kumbaga yung kidney mo, magkakaproblema na rin. So, just imagine kung mape-prevent mo to hanggang sa pagtanda mo. Nako, di ba? Sobrang it will take effort, it will take talagang discipline para magawa natin ito. Talagang kasi hindi maiwasan minsan na mawawala tayo sa disiplina, di ba? Lalo kung ang sasarap ng pagkain, tapos nakakatamad mag-exercise, nakakatamad gumalaw-galaw, pero talagang kailangan ng disiplina. Yung mindset, kailangan mong maging desisyon, pagdesisyonan na I need to be healthy, I need to get up, I need to limit this food, I need to omit this food. Kailangan mo talagang mag-decide Pag hindi ka magdedesisyon, walang mangyayari. Kasi kung ano yung magiging action mo, based sa iyong decision, tama? So kung hindi mo i-decide na maging healthy, wala kang gagawing action to be healthy, right? Diba? Ganon tayo. So kung hindi ka mag-decide na, kasi ako minsan personally, nakakatamad. Kasi syempre parang, kaysa i-workout ko, itulog ko na lang. May ganon ako minsan sa buhay ko na, syempre kung magigising ka ng maaga, ang dami mo nang ginagawa, gigising ka ng 5:30 or 6 a.m., i-prepare mo yung mga anak mo sa school, lahat yan during the day. Dumarating ako sa point na, parang, sige, nag-lunch ka, kumain ka. Kasi pwede mo nang maging, yung kinain mo ng lunch or yung breakfast, pwede mo siyang gawing pre-workout meal di ba? So, mag-decide ka, lalo kung wala ka namang masyadong work, pagkakain mo ng breakfast, mag-workout ba ako or itutulog ko muna to, di ba? Pero yan, pagka nag-lunch ka naman, syempre nakakaantok, di ba? Tapos, na yun, talagang, siesta time, di ba? Kakain ka ng lunch, so kumain ako, parang feeling ko okay yung kinain ko. Pwede ako mag-workout. Kaya lang pag tinamaan ka ng antok, di ba? So, imbis na mo siya, i-workout mo, i-idlip mo na lang. Pero minsan naman, nananalo pareho. I-idlip mo na ako saglit, tapos may oras pa, sige, baba na ako, mag-workout na ako. Ang ginagawa ko, nag-a-alarm ako pag gusto kong mag-nap sa hapon, sa afternoon, So, kailangan maximum na yung 1 hour kasi parang makabawi ka muna sa gumising ka ng maaga, napuyat ka ng gabi, di ba? So, after nun, mag-workout na ako, di ba? So, at least nagawa mo pareho. So, talagang iba talaga yung itinulog mo lang versus sa i-workout mo. Alam ko na, ramdam ko yung difference sa katawan ko pag, nanalo yung tulog, wala na. Iba pero pag nanalo yung workout, iba yung energy ko after ko talagang mag-exercise. So,
Pero matindi yung paglaban din yan. Kasi nga, yung discipline talaga, number one, kailangan meron din tayo noon. Di ba? So, I know the feeling kung paano labanan yung katamaran minsan sa pag-exercise. Ganon siya. Okay, next po. Ayan, ito naman. Meron tayong blueprint. Akalain mo yun, no? Parang sa isang bahay or building, pag gagawa ka, di ba? May blueprint yan. Blueprint ng ating yung structure, kung paano i-build ng tama yung building or yung bahay, as well as sa ating Christian life, di ba? Meron tayong blueprint. Dito naman sa ating health, meron din tayong blueprint for wellness. Ayan. Medyo mahaba-haba. Siguro aabutin to next week, no? Hanggang next week. Pero I will try my best na ma-topic siya or ma-discuss matapos ngayong araw, no? Number 1, ito na sinasabi ko. For infants. Yan. Or sabihin na natin, dun pa lang sa tiyan ng ating ina. Yan na. Nutrition for infants is the cornerstone. Grabe naman sa lalim, cornerstone talaga. Kumbaga, pundasyon ng lifelong health. Dito dinidevelop everything. Okay? Siyempre, yung infant na yan, paglabas na yan sa tiyan ng nanay, di ba? Doon pa lang sa beginning pa lang, kasi doon ka nabuo sa loob ng tiyan ng nanay mo, di ba? Ng nanay natin. So, yung sa infancy na to, kapag ikaw ay lumabas na, yung kung ano na yung health mo or yung nutrition mo na nangyari during na sa loob ka pa lang ng tiyan ng nanay mo is, yun na yung cornerstone, pundasyon na yun. So, just imagine, ikaw na isang ina, nagbuntis ka, imagine mo kung wala kang knowledge what to do. Di ba? Kaya nga meron tayong check-up, yung prenatal check-up. Kailangan natin gawin yon, yung magpunta sa doktor pag tayo ay buntis. Actually, kahit hindi pa buntis, kailangan yung preparation mo before pregnancy, dapat may alam ka na din. Bakit? Kasi yun yung pundasyon natin, cornerstone of lifelong health. If you want to have a healthy baby na papalakihin mo hanggang sa mag-adult siya, doon ka mag-isimula. So, para sa ating mga viewers or may mga kamag-anakan tayo na nagpaplanong mag-anak, nagpaplanong magbuntis, or buntis ngayon, or manganganak na, di ba? Or may mga infant kayo, nanganak na kayo, may infant kayo, eto yung cornerstone ng ating health ng ating anak in the future. Diba? Imagine mo na lang kung wala kang alam. Anong gagawin ko pag ganito, diba? Anong gagawin ko para ma-prevent na hindi mataas yung sugar ng anak ko paglabas niya, hindi siya diabetic. Kasi may ganun eh. Ang tawag doon is gestational diabetes. It happens talaga during period ng mga third trimester ng pagbubuntis mo. Pag-check yan, mayroon pang check yung mga doctor dyan na kung mataas yung ng anak mo. Mataas yung timbang niya. Tapos ikaw mataas yung sugar mo. So might as well, ngayon pa lang, meron tayong proper guidance, blueprint talaga ng ating kalusugan, di ba? Kasi talaga namang nasa parent talaga, nasa magulang o nasa ina ang kahihinatnan ng health ng ating mga babies. Proven na yan. Ako 3 times na akong ganyan. So talagang, in-apply ko talaga yung tamang dapat gawin. So, yon. Okay? Yan. Breast milk or formula provides essential nutrients for optimal growth and development. Imagine mo na lang kung di mo pinapainom ng milk or yung breast milk yung anak mo. Ano mangyayari dyan, di ba? Talaga yung first food nila, breast milk, or yung formula milk, or yung gatas, yan. Yan yung kailangan nila. As babies, transition to solid foods, ayan, di ba? Merong part nung life nila na magta-transition sila sa solid food na. Kasi, syempre, hindi naman forever gatas, di ba? Yan, usually ba, 5 months ba, Doc, no? 5 months, 6 months, no? Pwede na kumain ng solid food. So, just imagine, ikaw isang ina, hindi mo alam ang gagawin mo kung paano mapakainin yung anak mo, yung baby mo.
Kasi wala kang alam eh, wala naturo, wala kang narinig. Wala ka ring pinursige na alamin, di ba? So, ibig sabihin, nakasalalay talaga sa ina. Hindi nagpapacheck up. O, hindi magpa-check up. Tamad magpa-check up. Yung parang wala lang sa'yo, wala lang. Parang baliwala yung pagbubuntis mo. Imagine ha, pag tayo nagbubuntis, no, merong isang buhay na nabubuo sa ating belly. Imagine mo, di ba? Isang tao na binubuo mo sa iyong belly. Tapos, wala kang ginagawa para maging okay siya. So, nasa iyong responsibility ang pag-grow na healthy ng ating mga anak. Nasa ating mga nanay. Wala sa tatay. Ganon. Kaya ganon katindi, di ba? Huwag mo sisihin yung sarili mo na bakit yung anak ko ganito, di ba? Hindi ko makain ng gulay or bakit yung anak ko sakitin. Bakit yung anak ko ganito yung brain development niya. Kasi, meron kang hindi nagawang tama nung pinagbubuntis mo pa lang siya. Maybe hindi yung check-up mo hindi regular. So, hindi mo nalaman ng maaga kung anong problema, di ba? Kasi may ganun eh. Yung prenatal check-up, di ba, Dok? So, wag nyo yung imimiss. It's very important. Meron tayo niyan sa ating mga local, di ba? Local government unit, mga LGUs, mga barangay, di ba? May mga libreng check-up naman sa mga ganyan. Kung ang problema natin ay yung financial, walang pampa-check up, meron tayong mga libreng check up sa ating mga barangay. Okay? Ang problema dyan yung mga unwanted pregnancy, di ba? Oo, talagang kumbaga yung mga teenage pregnancy, talagang hindi pa ganoon yung knowledge nila on what to do. Kaya kailangan talagang merong... Mag-educate. Oo. Kaya ito na yon. Actually, ito pa lang. Ito, libre na ito. Yung ating IP. Di ba? Meron tayong OB, si Doc Eugene. Libre na yun. Consultation doon. Di ba? Hindi mo kailangan magbayad. Hindi mo na kailangan pumunta ng barangay. Manonood ka na lang po. Ganon tayo. So, sa nutrition, syempre ito na. So, ano yung papakain mo sa anak mo? Ano yung kakainin mo bilang nanay na buntis? Di ba? Tapos, yun na, lahat na yan. Nandyan na lahat. Manonood na lang po tayo. So, ganun siya. Ito yung pundasyon, yung number 1. Cornerstone ng lifelong health. If you want to be healthy during your childhood, your teenage life, adulthood, and your senior life, ito yung stepping stone, starting step natin to be healthy on that aspect. Okay? So, number 2 na po tayo. Meron pa bang time? Okay. Meron pa. Ayan, di ba? Nag-transition na si baby sa solid food. Pag wala kang alam ano yung papakain mo, di ba? Imagine mo lang, pinakain mo na kaagad ng sinigang. Nung sabaw ng sinigang, ay, ano to, healthy kasi, sinigang. Eh, wala pala, hindi pala pwede yun. Kasi, syempre, may ano yun, di ba? May preservatives yun. Ginamitan mo siya ng kung ano-ano dyan. May salt, di ba? Bawal pa yun sa kanila. So, pinapakain po sa kanila yan, pureed fruits, vegetables, yung mga dinurog na gulay, yan. Na walang asin, walang kung ano-anong additives. Fortified cereals and lean proteins, yan. Mayroong certain month, di ba, sa anak, sa baby na pwede nang magkarne. Pero syempre, yung mga hinimay-himay lang. Na mga chicken, ganyan. Yung malambot. Yan. Should make their way onto the menu. Kailangan, isasama mo yan. Kailangan i-balance diet din sila. Encouraging healthy eating habits from the start. Ayan na. Yung from the start na yan. Sets the stage for a lifetime of good choices. Ako, thankful ako kasi yung mga anak ko, kumakain ng gulay. At their age right now, especially, di ba, syempre yung isa pa lang anak ko noon, si Ian pa lang. Kasi ang haba ng gaps nila, 5 years silang lahat. So, talaga nakita ko yung ni Ian, naalala ko kung paano ko siya napakain ng gulay bago siya mag 1 year old. Kumakain na siya ng laswa. Alam niyo yung laswa? Yun, yung gulay na yun, yung ganun. Kumakain na siya noon. Hinahalo ko yun sa kanin bago siya mag 1 year old. Yung squash, ganyan. Talagang pinilit ko siya na talagang lulukin niya yung ganong klaseng pagkain.
So, awa po ng Diyos, by the grace of God, kumakain po siya ng lahat ng klase ng gulay ngayon. Even ang palaya. Hindi pihikan. Hindi talaga siya pihikan. So, hindi siya maarte, kumbaga. Sa term ng iba, hindi maarte. Kung ano yung niluto ko, talagang ano yan. Pagka may time na hindi niya kilala yung gulay, ipapakilala ko sa kanila. Ito ang patola, ganyan. Mami, ano to? Di ba? Kasi bago sa kanila yung gulay, ganyan. Pag makita siya ibang klaseng gulay na nakahalo, Mami, ano to? Pag nalaman na kung ano yung name, kakainin na niya. Ganun lang yung kasimple. So, para sa mga nagisimula pa lang na magpakain ng gulay sa mga anak, wala pa rin pong tatalo sa napakain mo sila ng gulay nung babies pa sila. Yun po talaga, subok ko na yan. Wala akong i-contest dyan na, ba't di ka makain ng gulay yung anak ko ng ganitong edad? Kasi nga, hindi mo siya napakain or hindi niya nakita man lang, hindi niya man lang na-introduce sa kanya yung ganong klaseng gulay. Kasi nga, talaga, even the parents, yung nanay, hindi rin kumakain ng gulay ng ganon. So, may factor din po yun, no, mga kananayan dyan, na tayo nagpapakain sa mga anak. May factor po talaga siya. Ako personally, i-testify ko, sobra po talaga akong mahigpit sa pagkain. Bakit? Doon din po kasi ako lumaki. Nakita ko rin sa magulang ko na grabe din silang magpakain ng gulay sa amin ng mga bata kami. Imagine mo ha, may pamalo po sa lamesa po namin. Ganon po kami pinapakain ng gulay ng magulang. Especially yung tatay ko. Kasi lumaki kami na wala gaano sa nanay because si mama nag-abroad. So kami talagang lumaki sa piling ni tatay na talaga, ni papa na ganun kahigpit magpakain. Kaya talagang even fruits, di ba? Parang bihira kasi sa mga tatay na ganun, di ba? Usually nanay yung gumagawa nun eh. Pero since kami, sa yung time namin nun, sa tatay kami lumaki na kumakain na pinapakain kami ng gulay. Lahat yon. Prutas, mansanas, saging, lahat yan. Kinakain namin, even gulay. At may pamalo talaga sa lamesa. Literal may pamalo. Pag hindi naubos. Oo, tsaka pag di mo kinakain. Pag yung hinihiwalay mo, ganyan-ganyan, walang ganun. Bawal talaga. So, ako naman yung nagkaanak, hindi na dumating sa point na may pamalo sa hapagkainan. Hindi na, kasi kumakain na sila. Yung sa salita pa lang, meron na silang na, kailangan yung kainin to. Kasi, magugutom ka pag hindi mo kinain. At saka, na-develop sa kanila yung kung ano yung lutuin ko, you have to eat. Bawal magpaluto ng ibang ulam. Kasi walang available na iba, parang ganun. So, doon kami lumaki. So, talagang I can testify na nasa magulang po talaga. Yung ganyan. Na-introduce sa kanila. Yung, hindi naman yung bang natutukan sila, nung bata pa sila na kailangan mo itong kainin. So, para po sa mga nagisimula pa lang dyan, yun, meron na kayong tip kung anong gagawin. Wala na tayong reason na hindi magawa kasi binigay na, di ba? Narinig mo na, di ba? Ganon siya. So, number 1 pa lang yan. Para sa mga parents or nanay na struggle sa kanila yung magpakain ng gulay sa anak, struggling kayo sa ganitong part, hindi pa uli ang lahat. Pakainin mo pa rin sila ng gulay. Okay? Kasi, kailangan mo explain sa kanila, lalo kung talaga meron na silang isip, no? You have to explain to them also, bakit mo sila pinapakain ng gulay? Bakit nila kailangan kainin to? Bakit mo sila pinipilit na kainin? So, tell them the benefits. Kasi pag nalaman nila yon, ako share ko lang mukhang abot tayo next week tayo ganito. Share ko lang kasi mahalaga to, no? Yung junk food, chichiria or fast food, basta yung mga pagkain na mayaman sa salt tsaka MSG. Dati talaga, may time talaga sa mga anak ko na hilig talaga nila, may hilig silang kumain. At talaga namang, syempre minsan di mo maiwasan na bumibili ka kasi gusto mo kumain. Nung sinabi ko sa kanila, yung pag kumain ka nito na madalas, ito yung mangyayari sa'yo. Kasi marami siyang MSG, mga additives, sodium, ganyan. Along the way, habang lumalaki sila,
Nung nalaman nila yung bad effects ng pag madalas kumakain ng chichirya, sabi ko, nakakabobo yan, nakakasira ng brain, nakakaalis ng talino. Kasi nga, naaano ng high salt, high fat. Alam mo yung nalaman nila yon, hindi na sila masyadong kumakain or hindi na nila laging hinihiling na bumili o Iniwasan kumain. na, oo. Kasi nga alam nila yung bad effects tsaka yung benefits kapag hindi mo to kinakain lagi. Same as sa gulay. Pag nalaman ng mga anak mo na ito yung ibibigay sa yung benefits niyan, tatalino ka, tatangkad ka, or kaganda yung skin mo, yung ganun. Totoo naman, di ba? O, ganyan. So, encouragement yun sa kanila na kumain. Kasi nga, biruin mo, kaganda yung skin mo, tapos tatangkad ka, hindi ka bansot. Tapos, kaganda yung skin mo, lahat, mawawala yung mga ganyan-ganyan. Tapos, tatalino ka, matatapos mo yung mga face mo, ganyan-ganyan. Ganun yung anak ko. So, na-encourage sila na kumain. Tapos, ilimit na yung mga unhealthy foods. Diba? Imagine mo, kapag pinalit mo yung junk food sa gulay, mawawala yung talino mo, papangit ka kasi magdala yung skin mo, ganyan. So, sila na nag-decide na, ay, mami, sige, ganyan na. Yung ganon. So, you can actually do it also sa inyong mga anak. Diba? Alam ko mahirap, alam ko yan eh. Pero, try natin na gawin din yun sa kanila. Okay. Number 2. Yan. Ito na tayo. Ito, meron na akong, kasi ako, tapos na ako sa station babies eh. Dito na ako sa children kasi yung dalawang anak ko, di ba? Fueling growth and development. Ito na yun. Mami, gusto ko tumangkad. Ano kailangan kong gawin? Ayan, di ba? Gusto ko, active ako or talagang, yung bang, ano ba tawag doon, Dok, sa Tagalog yung maliksi. Hindi ka naiiwanan sa mga takbuhan, hindi ka naiiwanan sa mga games, mga sports, di ba? Eto na yon sa children's stage. As children grow, ayan, their nutritional needs evolve. Nagbabago syempre. Kung baby sila, doon pa lang sa breast milk or formula milk, okay na. Dito, hindi sapat yung gatas lang, di ba? Kailangan may dagdag na. Nag-i-evolve ka sa yung kanilang nutritional needs. Kumbaga, tumataas yung kanilang need sa pagkain, sa nutrients. So, kailangan, meron na silang mga extra protein, extra magnesium, yung ganyan, calcium. Kasi nga, ito yung growing up years eh. Dito ka dapat naglo-load ng protein, ng healthy fats. Tsaka ito yung yung school age, di ba, Doc? Ito yung school age. Ito yung time na nag-aaral sila elementary hanggang, buong elementary, 6 years yun. So, ito yung time na yun na kailangan na-balance yung kanilang nutrition, kompleto, macro and micronutrients nandoon, and dapat tamang dami. Ito rin actually yung time na binibigyan natin sila ng vitamins, di ba, Doc? Binibigyan mo sila ng vitamin C or yung pampatangkad na mga, multivitamins, lahat yan. Ito yun. Kasi ito na yung time na active sila. Yung brain nila active sa pag-aaral. Hindi lang yung physical, pati yung mental. Ito yung time na yun. At the same time, yung development pa ng kanilang katawan, dito rin nangyayari. So, talagang very crucial din ito. Pero imagine na, kung sa baby pa lang, sa infant pa lang, nagkamali ka na, medyo mahihirapan ka sa number 2 kasi doble-doble or triple yung iyong i-work out. Bakit? Kasi lumaki yung anak mo ng sakitin, di ba? Tapos, kailangan mo pang i-support yung kanyang growth, yung pag-aaral, yung sports. Sakitin siya. So, paano na? Ang dami mo nang ipapalaklak sa kanya. Bukod sa pagkain na natural food, meron pang mga additional na mga supplement na pagkadami-dami kasi nga, sakitin siya. Diba? Kasi nga, may problema nung pinagbuntis mo. May problema nung baby pa siya. So, sa number 2, hirap na hirap ka ngayon. Diba? So, imagine, meron tayong anak na lalaki na ganun yung lifestyle o ganun yung health niya. So, syempre, hindi maganda yun. Kasi pag doon pa lang, wala na. Pag tumanda yan, baka hindi na yan umabot sa 50 or 60.
madedo na yan kasi nga wala hindi na agapan. Okay? Meron pa tayong time, Doc. Yes, meron pa tayong time. Okay, so ito ito na yung time na kailangan kompleto. So imaginein mo na lang, o sabihin natin, tama yung pagbubuntis, tama yung pinapakain nung infancy, baby sila. So pagdating ng childhood nila, medyo easy na kasi normal lang naman sila, hindi sila sakitin, hindi pa balik ng ospital, hindi ka bibili ng mga special na vitamins, mamahaling vitamins, kasi wala naman silang, di ba, na-develop na mga sakit. So, ganun siya kaganda. Okay, number 3. Yan, incorporating colorful fruits and vegetables. Ito yung during the childhood pa to, Ayan. Kasi pag ginawa natin colorful yung kanilang pagkain, may engganyo silang kumain, di ba? Yung siya sabing rainbow plate. Yan. Andun yung lahat ng klase ng gulay, prutas na iba't ibang kulay yan. Lean protein, healthy fats, di ba? Avoiding, ito na. Ito rin kasi yung time na mahihilig sa mga sugar, yung mga bata, di ba? Soft drinks, yung mga bottle juices, canned, basta lahat ng canned, di ba? Ayan, avoiding excessive sugar and processed foods helps build a strong foundation for a healthy lifestyle. Pero ito, naniniwala ako na kapag yung pinagbubuntis mo pa lang, hindi ka mahilig sa mga ganitong pagkain. Hindi na mahirap. Yes, oo. Hindi siya maipapasa sa iyong baby. Ganun siya. Kasi meron talagang, parang literal na talagang mahilig talaga sa sugar. Di ba? May literal talaga na bata na hindi makakain pag walang juice, walang iced tea, walang soft drinks. May ganun akong kilala. Bata pa lang to, bata. So, maging firm tayo, mga nanay, talagang maging tayo sa ating desisyon na bawal to. Pag sinabing bawal, talagang hindi tayo bibili noon. Kailangan, ililimit talaga. Kumakain naman, pwede naman pakainin, pero yun nga, once a month or twice a month, tapos konti lang. Diba? Kasi para lang malaman din ako anong lasa, ganyan. Pero yung as long as you tell them ano yung benefits, ano yung disadvantage pag kumain ka niyan, they will realize it na sila mismo mag-decide na hindi ko to kakainin. Parang ganun siya. Okay? So, sinasabi doon, di ba? Avoiding excessive sugar and processed food. Yan. Talagang Helps build a strong. Kailangan tayo, kasi tayo yung magulang dapat tayo masusunod, di ba? Hindi yung pag nagwala na yung anak mo, pag nang tantrums na, pag umiyak na, wala na, ibinili na, lalo pag nasa mall, may mga ganyan, di ba? Pag nasa mall yung anak, nagturo, o kahit sinabihin mo hindi pwede, bawal, nagtantrums na, wala na. Sinunod na ng magulang yung anak. Doon tayo maging fair mga magulang, no? At iba pa rin, wala pa rin tatalo sa you tell them ano yung effect. Bakit ko ito binabawalan sa'yo? Bakit ito yung pinapakain ko sa'yo? You tell them the effect. Hindi yung basta-basta mo lang sinabi na bawal. Bakit bawal, di ba? You tell them bakit siya bawal. Ganun siya. Okay? So, I think that would be all for today kasi meron na tayong susunod, no? Meron pa tayong mga comments dyan, sir? Tutuloy po natin yung, kasi mahaba pa ito marami pa tayong pag-uusapan dito. So, next week na natin i-discuss yung kasunod, no? Ayan, sabi, ayan, namasama dyan. May mga nag-comment ba tungkol sa topic natin? Hindi naman. Wala ng no? Sir Dennis Olveda, good morning po. Thank you po for watching. Diana Gabales. Sir Ruel Lopez. Ma'am Lisa, good morning. Thank you po for watching. Ayan, meron pa ba mga nag-comment, no? Salamat sa mga actually, napakaganda ng topic na to, no? Yun pa lang number 2 Sa number 2 pa lang, nandun pa lang tayo sa dalawang stage, baby and in childhood, no? Ipasa niyo yung link or i-review, i-rewind nyo yan, topic na yan, kung saan kayo natapos ngayon. Tapos, next week, abangan nyo ulit yung kasunod. Kasi, hanggang hanggang sa senior age na.
So, marami talagang magbe-benefit sa topic. Kaya wag po kayong mawawala next week. At syempre, tayo ay magpapaalam na, no, Doc? Yun na yung power ng Yes. nutrition. Discovering the power of nutrition. Ayan. Napaka pala na talagang makikita natin na stages din no? Ayan, no, sabi ni Ma'am Lisa, yung anak daw niya, ganyan po pag kumain daw, laging may lason. Patay tayo dyan. Yan. Ma'am Lisa, alam mo, ikaw may kasalanan yan. Joke lang. Ayun. So talaga namang, sa mga magulang, no, aminin po natin, talagang malaki yung factor ng ating, para sa mga anak na hindi kumakain ng Saka gulay. yung hindi, mismo magulang, hindi alam. Oo, may ganun kasi talaga. So talagang wala ring alam talaga yung magulang na, lalo kung batang ina, batang magulang, yung talagang wala talaga narinig, ever. O kaya So, napalaki yun. ka dun sa pamilya rin na hindi, wala rin Yes, alam. oo, di ba? Parang Kaya- nagsalin-salin na lang. Yes, talagang generational na, di ba? Kaya talagang napakalaking tulong ng ating programa, no? Talagang very thankful na parang ito lang ata yung simbahan na may ganitong programa na talagang nakakatulong hindi lang sa spiritual, pati sa ating physical, Physical, di ba? Imagine mo kung wala kang marinig, wala ka ring ma-apply. Oo. Ganon din yun. So yan, kung hindi Coke juice, naku po, talaga naman. Grabe yung sugar. Ako nakakatawa sa mga anak ko, Doc, no? Lalo si Aya, so 12, si Aya 12. Sabi niya, Mami, na-realize ko, sabi niya, mas mataas pala yung sugar nung iced tea or nung mga juices kumpara sa Coke. Sabi niya gano'n. Yes, anak, bakit? Kasi yung Coke, 9 grams lang yung sugar, pero yung ganyan-ganyan. Talaga, sabi ko, meron na ata akong anak na magiging nutritionist din. Ganon sila yung bang ka-conscious. Even si Aki, pagkakain siya ng chips. Kasi pag ako bibili ako ng chips, hindi ako bibili ng malalaking bag. Yung singles lang ako. Pag gusto mo na talaga ng konting alat, di ba? Tapos alam mo yung bago nila kainin, check nila. Kino-compare nila, iba yung flavor sa kabila, ito yung Mami, sabi nila, 50 mg lang yung nito, yung sodium. Pwede to, di ba? Talaga naman yung sodium, talaga yung, check nila kasi alam nila na pag chichirya, mataas yung sodium. So pag kinampera nila, Mami, mas less yung sodium kumpara sa isa, ito na lang po yung bilhin natin, ganyan. Wow. Ganon sila katindi. So imagine that. Kasi nga, meron na silang alam, may narinig sila sa akin, meron silang nakuha, o meron silang talagang, may nag-educate sa kanila. So, wala pa rin natalo sa ganon. Kaya kailangan talagang meron tayong alam. Yun lang po yun, di ba? So, ayun, talagang nakita ko yung mga comment nila na talagang nagpasalamat sila. Tapos, talagang may mga anak sila na masaway sa mga ganyan. Kaya abangan nyo yung susunod na Yes, episode oo, na. kasi ito pa lang sa kabataan children pa pa lang. Next week natin, yung teenager, yung adult hanggang sa ganyan. Yan. Abangan natin yan. No? Thank you so much. Huwag po kayong aalis. Dahil Friday po ngayon, ang topic ay mga fathers. mga fathers natin at isama na ang buong pamilya at manood po tayo ng The Baptist Lunch. Huwag po kayong aalis at susunod na po ang The Baptist Lunch. Thank you. Bye.